nanggaling at nakabatay sa kapistahang pagano ang pagdiriwang ukol sa Pasko tuwing Disyembre 25. Mga mahal naming taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi nakikiisa sa isinasagawang pagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante sa Pasko tuwing Disyembre 25. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kabunok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Kawikaan, Kapitulo 10, Versikulo 10. Ganito po ang ating mababasa. Ang taong mandaraya ay gulo ang nililikha at ang taong nagsasalita ng kamangmangan ay mapapahamak. Dito po sa ating nabasa ay napakaliwanag po. Yung taong mandaraya, alam nyo naman, yung mga chop na yan, o nandadaya, gulo po ang kanilang nililikha. Pagkatapos, nagsasalita pa sila ng kamangmangan, mapapahamak po talaga sila ayon po sa Biblia, mga kapatid. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pahayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo di Manalo na itong si Jerry Luar Jr. sa kanyang programang Tanong at Sagot. Panoorin natin ang kanyang pahayag, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Itinatanong sa Iglesia ni Cristo, bakit hindi nakikiisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa ipinagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante na Pasko tuwing Disyembre 25? Sapagkat mayroon pong nalalabag na aral ng Biblia. Ano po ba yon? Alamin muna natin. Saan nga ba galing at nakabatay ang kanilang ginagawang pagdiriwang ng Pasko tuwing Disyembre 25? Sa aklat na pinamagatang Handbook of Christian Feasts and Customs by Francis X. Weiser, ang imprimapotes po ng aklat na ito ay si James E. Colleran, may nihil obstat ni Michael P. Nonan, imprimatur Richard J. Cushing, sa pahina 60 sa pagkakaliwat na sa ating wika. Ganito ang mababasa. Paminsan-minsang nasasabi na ang natividad, kapanganakan ni Jesus ay isa lamang isinakristiyanong pagpipistang pagano. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay udyok ng katotohanang ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano 275 ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw. Sa araw na iyon, ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na araw ng kapanganakan ng araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na pangrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitraiko. Kung gayon, nanggaling at nakabatay sa kapistahang pagano ang pagdiriwang ukol sa Pasko tuwing Disyembre 25.
Mga mahal naming taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi nakikiisa sa isinasagawang pagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante sa Pasko tuwing Disyembre 25. Aba, grabe naman itong taong ito, mga kababayan. Ayon po sa kanya, ang Pasko daw ay galing sa kapistahang pagano at nagbasa pa siya ng aklat. Ito pong Handbook of Christian Feasts and Customs. Nakikita niyo po yan sa screen. At obvious na obvious, pinutol, chinap-chap. Nako, grabe talaga mga kababayan. Ayan o, yung binasa, nakikita niyo po sa screen. It has sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. Ayan, yan ang nakalagay. Pagkatapos, meron pang binasa, nakikita niyo po sa screen yan, mga kapatid. So, tanong, totoo ba ang pahayag ng ministrong ito ni Manalo? Susuriin natin yan, mga kababayan. Totoo bang galing sa kapistahang pagano ang Pasko ng Iglesia Katolika? Susuriin natin yan, mga kapatid. Ipapakita ko po sa inyo ang aklat na kanilang ginamit kanina, Handbook of Christian Feasts and Customs ni Francis Weiser. Sa page 61, ayan, nakikita ninyo, yan talaga ang kanilang keynote, mga kapatid. Ayan. Pero kung mapapansin, ang sabi kasi dito, it has sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. Ibig sabihin, yung iba nagsasabi na yung Nativity ay isang Christianized pagan festival, mga kababayan. Naku naman. Ang salitang sometimes kasi sa referensyang ito ay nagpapatunay na ito po ay pawang paratang lamang. At paano ko po nasabi yun? Di basahin natin ang buo kasi yung style nila, chinachap-chap nila ang nakasulat. INC kaya sila incomplete, mga kababayan. Eto, babasahin natin. Sinasabi ko minsan ng ilan na ang Natividad ay isang isinakristiyanong pistang pagano. Ngunit, alam ng mga Kristiyano noong mga unang siglo ang kaibahan ng dalawang pista. Ang pista ay pagano at ang isa ay Kristiyano sa iisang araw. Ang pagkakasabay sa iisang petsa, kahit na ito ay sinadya, ay hindi nagpapatunay na ang dalawang selebrasyon ay magkapareha. Klarong-klaro po ng ating nabasa, mga kababayan. Nagkataon lang na may dalawang selebrasyon sa December 25. Sabi nga dito, mga kababayan, dalawa pala yung pista. Yung isa, yung pistang pagano. At yung isa, mga kababayan, ay pistang Kristiyano, mga kapatid. At timing po, sa December 25 po, nangyari yan ayon sa aklat na kanilang binasa. Kasi nga, putol-putol Bandaraya talaga itong mga ministro ni Manalo talaga. Naku naman. Kung ang isa sa dalawang selebrasyon sa December 25 ay ang pistang Kristiyano, yung Pasko, ano kaya yung isa pang selebrasyon, mga kapatid? Binasa na po nila yan kanina, mga kababayan. Nakikita nyo po sa screen at babasahin natin ulit. Ganito po ang ating mababasa. Ang December 25 ay may impluensya na ang mga Romano mula sa panahon ni Emperor Aurelian noong 275 AD ay ipinagdiriwang ang kapistahan ng Hari ng Araw or Sol Invictus sa araw na ito. Dito po sa ating nabasa, mga kababayan, lumalabas, dalawa po ang selebrasyon sa December 25. Yung isa ay ang Pasko at ang isa ay Sol Invictus, mga kababayan. Tanong, ang kapanganakan ba ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang Sol Invictus din, mga kapatid? Ito ganito yun Babalikan natin yung binasa natin kanina. Ayon po sa ating nabasa, yung Sol Invictus ay nag-umpisa po kay Emperor Aurelian noong 275 AD, mga kapatid. Pero tanong, bago ba ang 275 AD, ibinagdiriwang na ba ang Pasko ng mga Kristiyano? Susuriin natin yan, mga kababayan. Babasahin natin ang aklat na Christmas Customs Around the World ni Herbert Wernicke, 1959 edition. Sa pahina 13, ganito po ang ating mababasa. Ililiwat na natin sa Tagalog.
Alam naman ng lahat na ang Pasko ay nagsimula bilang Christes Massey, isang pista na nagmula sa pagkanta ng mga anghel sa patag ng Bethlehem ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Hindi masyadong nalalaman na nung bandang 350 AD, isang specific na petsa ang itinalaga para sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo na siyang December 25 ni Julius I, obispo ng Roma. Kahit na ang tradisyon ay nagsasabing ipinagdiriwang na ito noong 98 AD at ipinagdiriwang din bilang isang banal na pista ni Telesphorus, obispo ng Roma noong 137 AD. Klarong-klaro po ng ating nabasa, ibig sabihin. Noong 98 AD, ipinagdiriwang na po ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit nga sa tala ng obispo ng Roma na si Telesphorus noong 137 AD, ipinagdiriwang na po yung Pasko, mga kapatid. Ibig sabihin, bago po ang 275 AD, ipinagdiriwang na pala ang Pasko. Kaya yung Pasko, hindi po yung Sol Invictus. Mali po yun, mga kababayan. Katunayan, ang pahayag ni Saint Hippolytus ng Roma sa aklat na Commentary on Daniel na isinalin ni T.C. Smith. Ito pong babasahin natin yung page 140 sa Book 4, Chapter 23, verse 3. Ganito po ang ating mababasa. Sa unang advent ng Panginoon sa laman, noong siya ay ipinanganak sa Bethlehem, noong December 25, Miyerkules. Klarong-klaro ng ating nabasa. Ibig sabihin, talagang December 25, ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo base sa talang ito, mga kababayan. Kailan ba isinulat itong Commentary on Daniel? Ito, babasahin natin yung aklat na ating binasa sa pahina 3. Ganito po ang ating mababasa. Ang Commentary on Daniel ni Hippolytus ay ang pinakamatandang Christian commentary ng Biblia. Ito ay isinulat ni Hippolytus ng Roma noon sa pagitan ng 202 at 211 AD sa oras ng matinding pag-uusig. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Bago pala yung 275 AD na yung pagkakaroon ng celebration ng Sol Invictus, meron na palang tala ng pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo at yan po ay noong December 25, mga kababayan. Kaya hindi talaga galing sa kapistahang pagano ang Pasko ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng palpak na ministrong ito, Nanggaling at nakabatay sa kapistahang pagano ang pagdiriwang ukol sa Pasko tuwing Disyembre 25. Mga mahal naming taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi nakikiisa sa isinasagawang pagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante sa Pasko tuwing Disyembre 25. nako, palpak ka, pati yung mga alipores mo, mga naniwala sa'yo, busted! Yan, mga mali! Nako, INC talaga kayo, incomplete! Nako kawawa, talaga. Kaya tama po ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 10:10. Ang taong mandaraya ay gulo ang nililikha. Biruin mo, dinadaya nila ang referensya para palabasin na galing daw sa pagano ang Christmas. Sa pahina 60 sa pagkakaliwat na sa ating wika, ganito ang mababasa. Ganito ang mababasa. Ganito ang mababasa. Nako naman, talagang gulo yan, mga kababayan. Yung kanilang nililikha, kamangmangan talaga ang lumilitaw sa kanila, mga kabatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode,
Ako po si Kaborno at ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin!